So mga tol, kamusta kayo? Medyo matagal na ako hindi nakakapag-video. So testing natin ulit yung motor ko. Sobrang tagal ko na hindi nakakapag-video. Medyo hindi na ako sanay. Oops. Mamatay na. Di pa kasi ito na-tune up eh. Kailangan pa itong ma-tune up. So kung napapansin nyo mga tol, yung gamit ko pa ring ilaw is yung sa Sipat. Almost 1 year na to eh. November 2022 ko pina-install to kay Doc Harvey. So ngayon gamit pa rin natin siya. So yun yung gusto ko sigurong i-video ngayong gabing to. So i-share sa inyo yung condition nitong Sipat headlight para sa Megaforce FI natin mga tol. So napakatagal ko nang hindi nakapag-video or nakagawa ng vlog. Siguro mga 7 months na. So eto nga, gusto ko i-share sa inyo yung gamit ko pa rin na headlight, kung bakit di pa rin ako nagpapalit. So bali mag-share na rin ako sa inyo ng tips kung paano nyo i-maintain or maaalagaan yung Sipat headlight nyo, kung eto rin yung gamit yung headlight para sa mga Megaforce FI nyo. So na-miss ko rin syempre. Na-miss ko yung pagbibideo, pero naman, pwede naman tayo magpahingi tapos balik na lang tayo pagka okay na. So ngayon medyo makakapag-video na ako kahit paano. Testing ko lang muna to bale, kasi hindi na ako masyadong sanay pati magsalita. Sabagay na naman yung gagawin nyo doon mga tol eh. Kung paano kayo magsalita, ganun din yung gawin nyo. Para wala kayong bagay na pagpapracticean pagka nagbibideo kayo. Yun lang naman yung maibibigay ko sa inyong tips. So ito pa rin yung headlight na gamit ko mga tol, kasi napakatibay ng ganitong klaseng LED. Tulad nga nung sinabi ko nung una kong binlog tong headlight na to, hindi siya kalakasan as you can see mga tol. Ayan o, hindi siya ganong kalakasan. Tamang tama lang. Ito yung gusto kong klase ng ilaw. Hindi na ako masyadong nag-iilaw nung sobrang lakas, yung tulad ng mga dati kong headlight na RTD, kasi medyo malakas talaga yun. Pati ang pinakayo ko sa RTD, tulad nga nung sinabi ko noon, madaling mapunde para sa akin. Yan siya. So okay na ako sa ilaw na ganito, parang stock lang talaga. Tapos pagka nag-high beam ka, parang stock lang, makikita mo lang yung mga road sign. Yan, kitang kita siya. Kasi sa ganitong klase ng headlight is para tong katulad ng mga stock ng mga Sniper, Aerox, Honda Click, alam mo yun, sobrang tibay ng ganitong headlight. Ba't man napupunta yung mga tol? Bigyan ko lang kayo ng konting tips kung halimbawa ganito yung headlight na ginagamit nyo. Kaya napapatagal siguro yung buhay ng headlight ko is hindi ko na siya ginagamitan ng switch. Yan, tama po, hindi ko na siya ginagamitan ng switch. Kahit umaga na nakabukas yung headlight ko, hindi ko na siya napatay sinde. Kasi tingin ko baka yun din yung maging cause ng pagsira na itong ilaw na to. Pero yun nga, shinare ko lang yung mismong ginagawa ko. Hindi ako naglalagay na ng, although na meron talaga akong switch dito, pero lagi na tong naka-on, hindi ko na siya ginagamit talaga. Yan. Pati ang maganda kasi rito, pagka pupunta kayo ng mga Metro Manila, yun na talaga yung mandatory. Kailangan mo talaga magbukas ng headlight, kasi talagang may huli rin pagka hindi nakabukas yung headlight mo. So eto, yan. Kita naman siya, maganda naman siya. Tulad nga ng sinabi ko nun, kung gusto nyong mag-additional ng ilaw, kung halimbawa mas malakas ang gusto nyo, meron tayong mga auxiliary, yung mga MDL. May MDL ako dito, kaso hindi ko recommended ang mga domino or yung mga ganitong klase ng switch. Madaling masira. Ay, nakikita nyo ba? Medyo. And mga hindi pa nakakita ng high beam netong Sipat, ito po yung high beam nya. Ayan, di ba? Kitang-kita mo yung mga road sign. Ayan. Hindi siya kalakasan, hindi rin siya sobrang lakas. Tamang-tama. Parang stock lang yung gamit yung mga tol. Ayan. Sobrang okay niyang gamitin. Hanggang ngayon, happy pa rin ako na ito yung ginagamit ko. Diretso. Pasok. Ito, pakita ko sa inyo high beam. O, di ba? Kahit nasa gitna tayo, kahit gumita tayo ng konti, maliliwanagan yung road sign na yan. O, diba? Kitang-kita nyo. Yan minsan yung ano kasi,
especially pagka pupunta kayo ng mga mabubundok. Yan lang yung pinaka sign na makikita nyo. Yung pagka gusto nyo naman mas malakas, yung tulad nga sinabi ko, pakabitan lang kayo ng mga MDL. So yun din yung paayos kong MDL. Sa susunod na araw siguro pupunta ako kay na Doc Harvey, paayos ko tong motor na to kasi naglolo ko na rin to kasi ang pinakahuli nito is nung pumunta pa ako ng Isabela. So kailangan niyang i-tune up kasi may time na nagba-vibrate tong motor ko. Malakas yung menor niya. Pag in-start mo sobrang lakas, hindi siya mababaan. Ngayon medyo maganda yung mood niya ngayon, pero ipapacheck ko to. So yun lang, share ko na sa inyo kung paano yung ginagawa ko dito habang gamit ko tong CPAT mga tol. So sunod-sunod na ulit and gagawa na ulit ako ng mga vlog regarding dito sa Yamaha Vega Force FI. Medyo marami rin akong gusto talagang ikabi dito sa motor na to. Yung mga accessories, more on accessories. Siguro sa mga upcoming videos ko makikita nyo yung mga content na pupunta tayo dito sa Caloocan. Mag-check tayo ng mga pwedeng ilagay sa motor. Karen mga tol. So, kita-kita ulit. Thank you. Goodbye.